Isa pong napakaswerteng pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Ayan po, at sana po ay lagi kayong walang problema sa buhay at hindi rin po kayo nagkakasakit. At siyempre dapat talaga mailayo kayo sa mga sakit or anumang masamang espiritu. Kaya po lumayo kayo dyan sa mga politikong mga demonyo, kasi nandyan po yung mga masasamang espiritu. Ayan po. At ito na po ang atin ay tungkol dito sa mga congressman na ito. Napapansin ko lamang po ay kabi-kabila po ang nagmumura dito sa mga congressman na ito, sa kaya mga politikong yan, maging dyan sa Senado. Kabi-kabila yung mga taong minumura na lang sila. Bakit nga ba ganon? Bakit nga po ba dumarating sa punto na minumura na lang kayo? At yan po ang ating tatalakayin ngayon. At para po maintindihan ng lahat. Ano po? Once po kasi na minura ka ng isang tao, ibig sabihin hindi lamang po isa, dalawa, tatlong bisis kang gumawa ng karumal-dumal. Ibig pong sabihin, sa buong panahon ng paninatili mo dyan bilang isang politiko ay wala kang ginawang maganda sa taong bayan, kundi puro mga kawalang hiyaan. Kaya ganun na lamang po kayo murahin ng tao. Ano po? Yan po ang aking gustong ipaabot sa inyo. At kagaya lamang po kung inyo pong napapanood itong mga vlog ni Madam Maharlika, ay talaga namang nakakapanindig balahibo na po talaga kung papaano niya kayong murahin ng mga nandiyan kayo sa mga kongreso na yan. Lalo na itong si Barbero at saka itong si Fernandez na isang kingkoy. Kung murahin ni Maharlika ay talaga namang sagad sa hindi lamang sagad sa buto, sagad sa kaluluwa ng mga animal na ito. Kaya ganun lamang po kayo minumura. So kung mayroon na pong nagmumura sa inyong ganyan, ay bakit nga po ba hindi nyo mapag-aralan kung bakit? Tuloy-tuloy pa rin po kayo sa inyong ginagawang masama, kaya po kayo ay minumura lang. Hindi po ba't ang dapat ninyong pagtuunan ng pansin yang mga barko ng mga Chinese na yan na nandito na po sa atin mismo? Hindi po ba? Ay bakit nga po kailangan yung pagtuunan ng oras yung mga vlogger na yan na kailangan yung imbestigahan, ay samantalang nandito na po yung problema natin? Nakatambak na po dyan sa Occidental Mindoro yung mga barko ng China. Nandyan po sa Ilocos, nandyan po sa Palawan. Saan pa? Sambales po nandyan na sa atin mismong katubigan. Bakit nga ba hindi yan ang pagtuunan nyo ng pansin at itong mga vlogger talaga ang kailangan nyong tutukan? Kaya nga ganun na lang kumurahin kayo ni Maharlika eh. Isa pa, bakit nga ba kung nandyan na kayo sa kongreso, parang ang yayabang nyo na? Yung bang tipong walang kalaban-laban yung tao, hahamunin ninyo. Imagine nyo, si Grijaldo hahamunin itong Barbero na ito. Ha? Ay, anong laban ni Grijaldo? Colonel Grijaldo sa inyo ay nandiyan kayo sa loob ng kongreso. Ha? Kagaya rin itong si Fernandez na ito. Kaya usong-uso po ang hamunan ngayon eh. Pero hindi na po bago sa akin yan kasi matagal na pong panahon na naghahamon ako rito sa mga kawatang ito. Pero ito, at mayroon pa nga po dyan na naghahamon na rin ito si Atty. Topacio dito kay Fernandez Kingkoy na ito. So ano na lang po ang mangyayari sa atin dito kung puro hamunan na lang? Ha? Tapos pagka pinapatos naman kayo, ayaw nyong patulan. Di ba? Ikaw, Barbers, kung maghamon ka, at ang sinasabi mo, maliwanag yung sinabi mo, dalhin mo lang yung mga kakampi ni Grijaldo na mga matatapang.
Hindi ako kakampi ni Grijaldo. Wala akong kinakampihan, hindi ko kakilala yan si Colonel Grijaldo. Okay? Pero, kung yan ang hahamunin mo dyan, hindi lalaban yan. Ako nga kaya ang hamunin mo. Pero huwag dyan sa Kongreso, dyan tayo sa Lunita. O di kaya dyan, sa labas ng Kongreso. Ganun na lang. Sige nga. Ikaw, Fernandez, maliwanag yung sinasabi ni Atty. Topacio. Subukan mo ngang sabihin harap-harapan sa kanya yung sinabi mo rito kay Cassandra Leong. Na pinapatagal lang ni Topacio yung kanyang kaso para maubos niya yung pera ni Cassandra Ong. Which is napakapangit. Unang-una, nag-aral yung mga yan, ilang taon ang pinag-aralan nila bilang abogasya. Tapos gaganunin mo lang. Sige nga, yan na, hinahamon ka na ni Atty. Topacio. Nasa kanya mo harapan na sabihin sa kanya yan dahil hindi man niya sinabi pero sa aking pagkakatansya ay kayang-kanyang basagin yung mukha mo. Kasi ang yayabang lang ninyo, nandiyan kayo sa Kongreso. Pasensya na po pala, akala ko kahapon yung hearing dyan sa mga vloggers ay yun pala, ngayon palang araw na ito. So sana napanood na nitong mga aatin dyan ng mga vloggers na yung sinasabi ni Mike Abe na ano raw ba yung vitamins na iniinom nyo, bakit ang kakapal daw ng pagmumukha ninyo. Kaya naman po, binalik din po natin kung ang tanong sa kanya kung ano rin ba yung vitamins na iniinom niya, kung bakit patuloy na lumalapad yung ilong nitong si Mike Abe. Anyway, bago po tayo mapunta doon sa ating talakayan, ay gusto ko lamang pong ipanood sa inyo itong kay Atty. Topacio. At talaga namang makikita nyo rito, bastusan na po ito eh. So, ibig sabihin, ano ba kayo mga kongresista kayo? Talaga ba nanuknukan kayo ng kabubuhan? Or talagang tanga lang talaga kayo? Anyway, sige, mamaya na natin pag-usapan yung tanga. Dahil talaga namang mga certified tanga itong mga animal na ito. Ito si Dan Fernandez, sabi niya, ito, verbatim quote ko, maiksi lang po ito. Please bear with me. Sabi niya, we are giving you the opportunity. The fastest way, he was addressing my client. Here kasi in aid of legislation kami. But of course, certain lawyers, law firm, siyempre gusto nila mahabang proseso sa korte, di ba? You know that. Because ano yan, may bayad ng lawyers di ba? I want to give Miss Cassandra Lee's Republic Act 6981 para for her to contemplate while she is in our custody. Kasi, basahin mo mabuti ito. We are helping you. Huwag kang maniwala sa lawyer mo. I mean, let's face it. They want to prolong your cases. Why? Of course, we know that. Kaya si Atty. Topacio, alam mo naman si Atty. Topacio. So now, it's our time to get even. Can you imagine using the legislative bully pulpit to get even? Pahabain niya ng kaso para makuha niya lahat ng pera mo. That's why I challenged him and I challenge him again. Dan, huwag kang magtago dyan sa likod ng parliamentary privilege. Ulitin mo yung sinabi mo dito. Ulitin mo sa harapan ko. Tignan natin kung ano mangyayari. Ito ayaw magsalita pagka sa labas, nagtatago doon sa privilege niya. I challenge him again. Dan, harapan. Sige, sabihin mo sa harap ko yan. Huwag ka naman matako sa akin, late ko, may problema pa yung tuhod ko. Pero, ulitin mo sa harap ko. Huwag yung nagtatago ka dyan, tapang-tapang mo pag nasa kongreso ka Ayan, inatangan niya Atty. Topacio. Okay, tinatanungan yung ating video. Okay, may katanungan pa? It's on its way. Ito ay, kasi kailangan ito, patalang kasi yung tanggapan ni Congressman Fernandez bago i-file sa Ethics Committee. But pinirmahan ko na ito, nanotaryohan ko na, pinapasok ko yung in-house notary namin ng alas 8 ng umaga.
Tapusin na lang po natin to And then, para tuloy-tuloy lang po. on his way, Attorney Rafael Antonio Andrada will be the one to file this. Hindi naman po kailangan personal ako mag-file. For today, yes, it will be filed today. Kasi alam nyo, I just want to show some members of Congress that you cannot abuse your rights and privileges without encountering pushback. Ito ikwento ko lang. Ngayon, umpisahan nila yung TRICOM hearing on guidelines daw on fake news. Kasi, eto, get this. Kaya nila ginawa yung TRICOM na yun dahil may mga fake news daw na targeted against members of the Quadcom. Unang-una, kung alam mo ang iyong konstitusyon, you cannot do that. You cannot start legislation for the benefit of a particular class of people. That is class legislation that is prohibited under the Constitution. Hindi pwedeng gagawa kami ng batas para sa amin lang. That's unallowable class legislation. Gagawa ka ng batas na kinikriticize ang Quadcom. Sa planeta na naman pwede yan? Baka sa alternate universe. Hindi po pwede yun. If you make legislation, unless merong class legislation, but make criteria. You cannot make legislation just to benefit a particular set of people. Basahin nyo yung si Barok. Sino yung apelido ni Barok? Yung tracker na laging nagdidemanda sa Supreme Court. Yung against the Truth Commission na kinonstitute ni Noy. Sinabi niya to investigate the abuses during the Arroyo administration. You cannot do that. That is class legislation and that law was struck down by the Supreme Court. Bakit i-concentrate mo sa criticism sa Quadcom? Meron bang kailangang batas pa? Meron na po tayong, we have the strictest libel law in the entire globe. In the entire world, tayo po yung pinapamahigpit na libel law. Isa tayo sa very few countries na criminalize pa ang libel. Meron pa tayong cyber libel. Meron pa tayong civil action under the civil code for defamation, fraud, and physical injuries. Kung pwedeng humingi ka ng danyos for civil libel ang tawag doon. Ano bang kailangan mong batas? Bago sasabihin nila, tatawagin daw nila yung mga representatives sa social media platforms, TikTok, X, Meta, di ba? Titignan nila kung anong guidelines against criticism ng Quadcom. That is prior restraint that is also prohibited under the Constitution. Yan ang sinasabi ko, kung ikaw ay mambabatas, magpasa ka naman ng batas o magpaturo ka ng batas sa nakakaintindi sa batas. Hindi pwedeng puro Google. Hindi pwedeng puro Google. Mahirap po ang batas. Kaya nga 4 na taon namin pinag-aaralan yun. Yung iba may bumabagsak pa nga. Uulit-ulit. After namin mag-aral ng 4 years ng bachelor's degree, mag-aaral na naman kami ng another 4 years ng batas. Magre-review pa kami ng 6 na buwan bago maging abogado. Kung sasabihin mo, makukuha sa Google yung sagot. Hindi po. That is prior restraint. That is censorship. That is an abomination in a democratic government. Censorship. Kaya nga wala na yung Board of Censors, di ba? That is prior restraint. Hindi mo pwedeng gawin yun. Ngayon, uubusin mo na naman yung pera ng gobyerno. Paglalagay ka na naman ng batas na useless, na pagdating sa Korte Suprema, i-strike down for being unconstitutional. Yung EJK nila, anong lumabas? Gumawa sila ng bill against EJK. Hindi na naintindihan. Lahat ng killing ay EJK, basta hindi in-order ng court. Dinefine mo yung EJK, nakakatawa ka. Sinabi mo, pag government official, ay dapat life imprisonment kung EJK. Nasa batas na eh. Pagka ikaw yung public official, ikaw yung nagpapatay, qualified na. Life imprisonment na. Sinasabi nila, pag may reward system, life imprisonment, price, reward, or promise qualifies a killing to murder. Life imprisonment
Basahin nyo. There is nothing in that bill, hindi pa pala batas, there's nothing in that bill that does not already exist in our system of laws. Wala! Kasi nga, sa Google nag-aral ng batas. Hindi pwede yung nagtitext, yung communicate, katulad ng ginagawa nila kay Grijaldo. Because you're polluting the witness. You should not do that. Talagang brazen eh. You know why? Because the present leadership of the House has cultivated a culture of impunity. Lahat pwede na. Parang malito rin sa I'm sure na-brief na ninyo eh. Ang problema kasi dito kay Fernandez na Kingkoy, nagmamagaling. Akala mo, napakagaling na congressman itong Kingkoy na ito. Ayan, Fernandez. Ulitin mo nga raw yung sinabi mo kay Cassandra Ong, yung sinasabi mong uubusin ito Pasio yung kanyang pera. Sige nga, ulitin mo nga. Kasi pare-pareho, kaya kayo talagang kamura-mura naman talaga kayo. Sa totoo lang, ngayon nagtitimpi lang po ako eh. Sa totoo lang. Pero gusto kong patagusin sana sa inyong mga utak, mga buto at kaluluwa kung paano ko kayo murahin. Kaya lang, hindi ko na pag-aaksayan pa ng kulo ng dugo ko yung mga ganon. Kamura-mura kayo, mga bastos kasi kayo. Tingnan nyo dyan. At sino na naman kaya ay kukontemptin yung vlogger dyan? Paalala ko sa inyo mga vlogger. Tirahin nyo na. Okay, wag nyo tirahin ako, wag nyo tirahin na patayin. Wag. Masama yun. Salaksakan nyo ng burger yung mga bunganga ng mga yan. Baka po ma-misinterpret doon sa sinabi kong tirahin nyo. Tirahin nyo, salaksakan ng burger yung mga bunganga ng mga yan. Dahil kung ako nga lang dyan, magbibingi-bingihan ako eh. Sabihin ko, kung tatanungin ako, ikaw Birana, ano bang totoong pangalan mo? Your Honor na mga bugok. Ang totoong pangalan ko, ako, si Juan Barkan. Buli kong ginbatok-batukan. Ay, magkalag kung di kayo makonsimi sa akin, mga hayop kayo. Nakakatawa na lang talaga, katawa-tawa na lang talaga itong mga bobo ng mga congressman na ito. Sa totoo lang. Kaya ganun na lang pag minura ni Maharlika eh. Talagang wala kasing mga kasi ito, mga bastos kasi. Ulitin ko lang, Barbero Pag ako nandyan, huwag mo akong hahamunin sa loob ng Kongreso. Kasi baka sagutin kita na yan tapang mo, dalhin natin sa labas ng Kongreso. Kahit dyan nasa gate ng labas lang ng Kongreso. No? Kasi papatulang kita. Ikaw abante, na akala mo, pastor ka naman, hayop ka naman, nyakol ka. Akala mo, tatapang ng mga hayop na ito. Hindi nyo palang natitikman kung paano dumapo itong kamao ko sa mga ninyo. Oras na dumapo itong kamao ko sa mukha ninyo. Parang kanyan, parang salamin na dinurog yan. O baka parang isinalang sa gilingan ng munggo. Maniwala kayo sa akin. Ang babastos nyo. Kayo yung pinakawalang hiyang mga kongresista. Sinasabi ko po dati sa inyo, nung araw, mayor, or wala pa namang congressman noon, assemblyman po noon, assemblyman ang tawag. Kapag ikaw ay mayor o assemblyman ka, napakataas ng respeto ng tao sa inyo. Sa mga mayor at mga assemblyman. Pero ngayon, ang tingin namin sa inyo para kayong mga ibak. Ganun po ang tingin namin sa inyo. Sa totoo lang, wala na. Hindi nun na kayang ibalik pa ang respeto ng tao sa inyo.
dahil kamura-mura kayo, dahil kasumpa-sumpa kayo, mga unggoy kayo, yan eh, wala na. Aywan ko kung bakit dapat kayo ang tinatanong ni Mike Abe kung saan nyo kinukuha ang kapal ng mukha ninyo, or either anong vitamins ang iniinom nyo para kumapal ang mukha ninyo. Dapat yan ang tanong ni Mike Abe sa inyo, hindi dito sa mga vlogger na iimbitahan dyan sa hearing ngayon. O ngayon, dahil hindi kaya ni Mike Abe na tanungin kayo kung anong vitamins ang iniinom nyo para kumapal ang mukha ninyo, ako ang magtatanong sa inyo, ano nga ba, mga congressman? Bakit nga ba parang mga adobe ang mga mukha ninyo? Bakit nga ba parang mga hollow blocks ang mga mukha ninyo? Ang kakapal lang. Grabe. Yan po eh. Hindi, wala na talagang rumirespeto sa inyo, mga unggoy kayo. Sa totoo lang. Kaya kung ako sa inyo, magbigti na lang kayo. Kayo, sama-sama dyan, inatambalos-los, maglalakad dyan sa flyover. Tapos sabay-sabay kayong tumalon dyan sa flyover. Yun ang may sasuggest ko para maibalik yung pagtitiwala at respeto sa inyo ng mga tao kung gagawin ninyo yan. Sige daw. Yun na lang ang natatanging gawin ninyo para maibalik yung respeto na namin sa inyo. Tumalon kayo sa flyover, sabay-sabay kayo ni natambalos-los, nasupot, na mukhang penguin na kamukha pa ni St. Peter. Ayan. Ayoko na pong magmura dito. Masabi ko lang sa inyo, pare-pareho kayong mga unggoy. Sinasabi ko, kabi-kabila yung mga barko ng China. Mindoro, Palawan, Ilocos, at saka itong Zambales. Nandyan. See? Nagtatapang-tapangan pa itong presidente nyo dahil siguro yung time na yun na nagsabi siya na I challenge China to stop bullying us. To stop bumbit-bumbit us. Diba? Pinagtawanan ni Xi Jinping. Sabi nga ni Xi Jinping, what kind of president of the Philippines like this? Kingka to, wala kaya wala pa. Yan ang maliwanag na sinabi ni Xi Jinping. Anong klase daw ng presidente ng Pilipinas mayroon tayo? Isa pa, ang sinasabi pa ni Xi Jinping, kaya ko na ito alam niyo bang ibig sabihin nun? Nagtatapang-tapangan ka, baka pitikin ko lang yung bayag mo kung maripas ka ng takbo. Yan ang sabi ni Xi Jinping. Mayroon pa. Kaya wala yung ito reta. Boto de. Tapos yung asawa mo pa raw, butod. Sos Mariusep. Tingnan nyo, hindi na talaga nire-respeto ng kahit na sinong tao o kahit na ibang bansa. Binabastos to talaga. Kasi nga, kabastos-bastos nga itong mga animal na ito. Kika na! Oh! Dito ko! Tudato ko! Dito ko! Sabi niya. Yun ang matindi. Pag daw huwag mo raw bubuisitin si Xi Jinping, baka ipapako kanya dyan sa puno ng balete dyan sa malapit sa Malacanang. Sinabi yan. Ine-interpret ko lang yung kung ano yung sinasabi ni Xi Jinping. Tapos ito nga raw mga congressman daw ng Pilipinas, sabi ni sa Donald Trump, mga estupido. Imaginin mo, pati si Trump na napapansin yung pagiging gago ninyo. All the
politician of the Republic of the Philippines, they are all idiot. Kasi nakakahiya. Di ba? Sabihan kang idiot. Nakakahiya tayo. Kayo nakakahiya. Ako, hindi ako nakakahiya. Ha? Kika, kulat mo tita, kukugulita. Sabi pa ni Xi Jinping. Anong ibig sabihin yan? Tumigil ka. Mukhang kuhol. Ang sinasabihan niya ito si Bangag. Huwag ka na magpatapang-tapangan, mukhang kuhol ka, sabi ni Xi Jinping. Baka ipako kita sa puno ng baliti diyan sa Malacanang. Tingnan mo ang titindi ng mga sinabi ni Xi Jinping. Anyway, dito na po tayo, ako inyo po napapansin, ay hindi po tayo bumunot, hindi tayo bumunot kahapon doon sa timba. Kasi nga po ay meron pong nagsuggest sa akin na huwag ko raw hahaluan ito ng mga raffle-raffle itong YouTube channel natin. Kung mag-political vlog tayo, huwag na raw haluan ng raffle-raffle. Okay. At yan daw po ay hindi nire-recommenda ng YouTube pala. Pagka may mga ganyan pong content, hindi po nire-recommenda ng YouTube. So, ang ibig pong sabihin, kung sino lang po yung nakasubscribe or sumusubaybay sa channel ko, ay yun lang po ang manunood. Hindi na po i-recommenda ro ng YouTube dyan. So, ibig sabihin, wala po tayong views pagka ganon. Pero wag po kayong mag-alala. Itutuloy po natin yan. Kaya lang po, doon po sa isang channel ko na kung saan ay matagal na pong channel ko yan, nireserba ko na po yan dahil baka mamaya tsugiin itong channel natin na Birana Live Studio TV. Mayroon po tayong masusulingang isang channel. So, ang gagawin po natin ay wag po kayong mag-alala. Doon po ako gagawa ng video na para bubunot sa timba. Yun pa rin po, wala pa rin pong pinagkaiba, wala pa rin pong binago doon sa magtuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe ay either doon sa isang channel ko o dito sa Birana Live Studio TV. Basta ipadala nyo po yung katibayan dito sa Tareck Hassan Mirza. Ano po? At wala pong pagkakaiba yun. At doon lang ang pagkakaiba lang po, doon ko lang po bubunutin yung mga pangalan noong tig sa 10,000 araw-araw. At doon po sa inaantay natin na pagka nag 150,000 subscriber itong ating Birana Live Studio TV, doon po ay bubunot tayo ng 1.5 million. Sana po maliwanag sa inyo. Pero dito po sa channel natin ay hindi po natin gagawin dito. Doon po sa Birana, June Birana Vlogs naman. Ito po yan. Kaya po doon ay mag-subscribe na rin po kayo dito sa ito po, John Birana Vlogs. Ano po? Yan po yan. John Birana Vlogs. Pero anyway, ilalagay ko po dyan dito po mismo ilalagay ko po yan. Itong John Birana Vlogs. Po natin, isang channel po natin ito na kung saan ay, sabi ko nga, ginawa ko po yan, nireserba ko na po in case na strike out nila itong Birana Live Studio TV, meron po tayong masusulingan. Kaya wala po kayong dapat alalahanin. Tuloy po yung pamimigay ko ng tig sa 10,000. Doon lang po natin bubunutin sa John Birana Vlogs. Ayan. Kaya mag-subscribe na rin po kayo doon. At yung pinasubscribe din po ninyo, pwede nyo pa rin ipadala po rito sa Tareck Hassan Mirza na YouTube Facebook account. Wala pong pinag-iba. Ang pinag-iba lang po, hindi nyo lang po makikita dito sa Birana Live Studio TV, kundi doon nyo po makikita yung resulta or bubunutin sa, ito nga po sa June, doon nga po sa June Birana Vlog. Anyway, ilalagay ko naman po yan, June Birana Vlogs. Ayan po, nandiyan sa screen, no? Yan na sa screen po na yan. Doon po tayo kasi sinunod ko lamang po yung advice sa akin ng
eksperto dito sa mga YouTube at hindi raw pala nire-recommenda ng YouTube channel pag kami mga ganong mga parapol-rapol ganyan. So yan po, mag-subscribe po kayo doon sa John Birana Vlogs, ha? John Birana Vlogs. Ay po, yan, nandyan sa screen. Ano po? Para doon po kayo sumubaybay araw-araw dahil doon po natin bubunutin yung pa 10,000 piso. Mag-uumpisa po tayo sa Lunes. Pagkatapos ko pong gumawa ng video rito, pre-recorded video dito sa Birana Live Studio TV, isusunod ko po yan doon naman po sa John Birana Vlogs. Kasi sabi nga po, bawal nga daw po yon. Anyway, sana po naintindihan ninyo. Yun po, mag-subscribe kayo dito sa John Birana Vlogs. Ayun po. Para doon po ako mamimigay ng raffle. Doon po ako mamimigay ng 10,000 araw-araw at dalawa ang ating bubunutin hanggat hindi po natin nare-reach yung 150,000 subscribers dito sa Birana Live Studio TV. At pag na-reach natin yon 1.5 million. Hindi lamang po yan, mayroon pa po nag-aantay na 2 million at may nag-aantay pa pong 3.6 million na halaga po ng kamuting dilaw. Sana po maintindihan nyo yung sinasabi kong kamuting dilaw. Ayaw ko pong sabihin dito kung ano yung kamuting dilaw. Basta kamuting dilaw po yon. At baka mamaya ay ma-raid tayo. Pero hindi naman nila makukuha dahil nailipat ko na po ng kung saan po naihukay yan. Kaya yun po ang malakas ang loob ko na magbigay ng ganitong papremyo. At ayan po, at sa dami nating mga estudyante, ay talaga pong kung ito lang ay ibibinta lang sa atin itong magkaroon ng halimbawa itong buong Mindoro, ibinta lang sa akin to, baka kaya pa nating bilhin ito. Basta maihiwalay lang dyan sa Manila. Kasi nakakasawa na po eh. Bayad ako ng bayad ng buwis. Pagkalaki-laki, milyon ang binabayaran kong buwis, tapos ninanakaw lang itong mga animal, nakakatulig lang. Anyway, at yan po ay unti-untiin ko na rin po yung ipamigay sa inyo dahil ang sinasabi ko po sa inyo, 24 years na lang po yung itatagal ko na buhay dito sa mundo. Yun po nga 24 years, eksakto po yung 200 years old ko. Pagtungtong po ng alas 12 ng gabi, pang 200 years old ko, ay tigok na rin ako. Ngayon, so, 176 ko ngayon, so mayroon pa akong 24 years na mananatili dito sa mundong ito. At bago ako matigok, lahat yan ay ibibigay ko sa inyo lahat. Lahat na mga nandito sa akin, na mga kamuting dilaw na yan, i-distribute ko sa inyo. Kaya nga po, wala akong humpay na talagang tinutulungan itong mga kabataan natin para makapagtapos ng kanilang pag-aaral. Anyway, marami ng daldal yun. Tama na yung daldal na yun. At siyempre, pagkatapos natin magdaldal dito ay, ang masabi ko lang, mahal na mahal ko po kayong lahat.